Good afternoon, magandang tanghali, merienda time na po, isang kalamay, saka kape. Kain po tayo, kaibigan. Hindi lang si Soto umupo sa bagong pwesto. Ang ilan sa mayroong Merienda. biglang naging mayorya. Si Senator Ping Lacson na ang Kasaba Senate cake. President pro tempore. Pinalitan Senator Jim Lucena. Estrada. Si Soto naman, Majority Leader. Kapalit ni Senator Joel Villanueva. Kinumpirma ni Soto na 15 ang senador na suporta sa kanya. At sa kanyang acceptance speech, siniguro niyang magiging independent ang Senado. That this Senate will remain cooperative, but independent, balanced, transparent, and sincere. Walang diretsong sinabi kung bakit dapat ang si Escudero. Pero sa talumpati ni Soto, binigyan din niya ang problema sa katiwalian. Our people are enraged of corruption. The failed flood control projects that's supposed to protect the lives, livelihood, and properties of our countrymen. Bigyan mo tubig. The dilapidated classrooms for our students, all are engulfed in corruption, hindering the progress of the nation as a whole. Samantala, walang sama ng loob si Escudero. Tinanggap niya ang desisyon ng mayorya. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority, and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges, I hold no ill feelings. I congratulate Kaya mo lalaban eh. Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President. At kahit nawala sa liderato, ipinagmalaki pa rin ni Escudero ang mga inusisa ng Senate Budget Committee sa kanyang pamumuno. Sa ilalim po ng aking panunungkulan, Kaya naman muna ng tubig. ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kanina umaga si Congressman Tony Shango at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamara. Nasabi na din po, Ginoong ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. Sa isang iglap, biglang nagbago ang mga bossing sa Senado. Isang dating buwan pa lamang ang nakalipas nang ihala ang si Escudero bilang Senate President sa bisa ng 19 na boto ng kanyang mga kapwa-senador. Si Tito Soto, 5 boto lang po ang nakuha. At dahil po dyan, nakuha ang Senate minority sa paligid ni Soto. Kasama dyan si Ping Lacson, Vic Zubiri, Loren Legata, at Risa Ontiveros. Ang hindi po inasahan ng marami, magbabago ang ihip ng hangin sa loob lamang ng iisang buwan. Ang tropang 5 ni Tito Soto ay Lunes naging 15. Higit pa sa kinakailangang majority vote na 13. Ang dating majority ay majority. Ang dating majority naging minority. Kahit nga isa sa pinakadesinitong manatili sa minorya, biglang naging bahagi ng mayorya. Ngayon, may epekto ba ang balasan na ito sa Senado? Meron po. Asa na may mga komite na magbabago ang mga chairmanships. Tandaan, ang mga mahalagang komite gaya pa ng Finance, Justice, Rules, Foreign Affairs at Blue Ribbon napupunta sa mga taong piling ng Senate President at ng kanyang mayorya. Sa ngayon, marami sa mga komite na ito, hawak ng mga senador na identified kay dating Pangulong Duterte. At kung totoo nga na merong papelang Malacanang sa pagkakatanggal kay Escudero, malamang ay magiging malaking factor po ito sa pagbago ng mga committee chairmanships. Ayon nga sa political strategist na si Raul Llamas, mukhang isa sa mga hindi nagustuhan ng Malacanang ang tila pagkiling daw ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senator Marcoleta. Ang pinagtuunan lamang daw kasi ng pansin ng komite ay ang flood control projects ng panahon ni Marcos. At tila may pag-iwas daw sa mga proyekto noong panahon naman ni Duterte. Ang isa pang maaaring nakadali ay ang kontribusyon ng isa sa mga top flood control contractors sa kampanya ni Escudero. 30 million pesos galing kay Lawrence Subiano ng Center Risk Construction, bagay ng pang sabit sa Omnibus Election Code. Pero ang tanong siyempre, hindi ba independent naman ang Senado at Kongreso mula po sa Malacanang? Sa papel, oo, independent sila. Pero sa totoong buhay, napakalaki po ng influensya ng Malacanang sa kung sino uupo sa trono ng Kongreso o ng Senado. Hindi naman
parating kailangan na siya ang mismong pambato ng palasyo. Basta lamang hindi siya ang ayaw. Tingnan lamang natin ang unang pagkakaluklok kay Escudero bilang Senate President. Kasama din. Unang nasungkit ni Escudero ang Senate Presidency mula po kay Mig Zubiri noong May 2024. Ang dahilan ng kanyang pagpapatalsik ayon kay Zubiri ay ayaw daw kasi ni Zubiri na sumunod sa utos ng mga nakatataas. Sino nakatataas? Sino ba sa tingin nyo ang maaaring tubuhin na mas mataas? Iba't ibang mga dahilan ang lumutang mula sa pag-support ng Zubiri sa charter change hanggang sa mga Senate hearings tungkol sa Fidel Leaks kung saan tinatawid si Paul Marcos. At dahil po dyan, naupo si Escudero ng halos isang kalahating taon. At ngayon, tingnan naman natin kung ano itatagal ng susunod na kabanata. Sarap. Usapang Bigay ng Diyos. leadership pa rin, Merienda naniniwala tayo. ang isang political science professor na God bless posibleng us all. maungkat Thank you ang for watching. impeachment case ni Vice President God bless Sara us. Duterte Bye. ngayong nagpalit ng liderato ng Senado. Paliwanag ni Professor Hello. Luis Corazon ng University of San